May linggo lang ay naging laman ng balita ang halos lahat ng pagkukuhanan ng impormasyon. Social media, telebisyon, radyo, kahit sa mga tao sa buong Pilipinas. Naging laman ng balita ang biglaan na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung paano po siya puwersahan na isinakay sa eroplano. At ngayon nga ay nakakulong na. Hindi sa ating bansang Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Halong saya para sa mga anti-Duterte at sa mga naulila na mga namatay sa drug war. Sa kabilang kampo naman ay hinagpis, galit at pagdududa sa biglaang pag-aresto kay dating Pangulo. Obviously, malinaw sa lahat na nahati ang tao sa Pilipinas. Nahahati sa dalawang pangkat ang buong bansa po natin. Pro and anti-Duterte. Well, we can debate on the legalities of the arrest, pero hindi ito ang pag-aaralan natin. Sa Biblia po, particularly sa John chapter 11, verses 51 to 57, and prior to these verses, mapapansin natin ang kaparehas na senaryo dito, ang planong pag-aresto din kay Jesucristo. So, base na rin sa mga naging aralin natin sa Book of John, hindi lingid sa atin ang naging papel ng mga leader ng Hudyo, Pariseyo sa misyon ni Jesus. Nakilala natin sila sa iba't ibang kadahilanan. Pero ito ang tanong, ano nga ba ang naging papel? Ano nga bang naging papel ng mga taong ito sa pangkalahatang plano ng pagtutubos ng Diyos? At kasama na rin dyan ang kamatayan ni Jesus. So makikita natin dito paano ginamit ng Diyos ang pagkakataon nito, ang pag-aresto kay Jesus, at paano ito nabibilang sa pangkalahatan na plano ng pagtutubos ng Diyos. Kung kay Rodrigo Roa Duterte, ay masasabi din natin na yun ay tadhana, yun ay itinakda sa kanya. At wala namang bagay na nangyayari sa buhay na walang nakakaalam, hindi nalalaman ng Diyos. Ito, usapin ng pagtubos sa atin ay mas maliwanag na maintindihan natin base na rin dito sa mga salita niya. So bago ko ipaliwanag ang lahat sa inyo, allow me first to present to us ang title ng sermon for today, Binalak ng tao sa kasamaan, itinakda ng Diyos sa kabutihan. At manggagaling ang ating aralin sa John chapter 11, 54 to, or 50, tama ba? 51 to 57. And out of these lessons, we can derive and reflect to this dalawang sobering truths, dalawang katotohanan, seryosong katotohanan na makikita natin dito. Ang pakana ng makasalanan na tao at ang kabutihang loob ng soberanong Diyos. Particularly dito po sa 54 to 57, nais ko pong bigyan ng pansin itong mga talatang ito. Sinabi nga dyan, para magkaroon lang tayo ng ideya pa, mula noon si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayagan sa gitna ng mga Hudyo, kundi pumunta na lang siya sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Ephraim. Siya'y nanirahan doon kasama ang mga alagad. Ang Pasko nga ng mga Hudyo ay malapit na at maraming umahon tungo sa Jerusalem mula sa lupaing iyon bago magpaskwa upang linisin ang kanilang mga sarili. At hinanap nila si Jesus at sinasabi sa isa't isa habang nakatayo sila sa templo,
Ano sa palagay niyo? Hindi kaya pupunta sa pista si Jesucristo? Alam niyo po, dito sa punto ng kanya pong misyon ay halos dumadami na ang sumusunod kay Jesucristo. Dahil sa mga tagda na ipinakita, dinemonstrate ni Jesucristo, lalong-lalo na yung pinakabago dito, yung muling pagkabuhay ni Lazarus, na isang tanda, isang milagro na ipinakita ni Jesucristo, lalo silang nabighani, lalo silang nagkaroon ng interes. Kaya dito nahati din. Actually, nahati din yung crowd, nahati yung tao. Sabi sa verse 57, ano yung naging resulta dito? Ang mga punong pari at ang mga pariseyo ay nagputos na sino mang nakakaalam ng kinaroroonan ni Jesus ay dapat ipagbigay alam sa kanila upang siya'y kanilang madakip. Now, bilang unang aral natin, kapansin-pansin ang pakana ng makasalanan na tao dito. Partikular ang naging pahayag at kagustuhan ng mga punong pari at mga pariseyo na sino mang nakakaalam ng kinaroroonan ni Jesus ay dapat ipagbigay alam nila sa amin. Ito kasi mga Hudyo, wala naman silang katulad ng pulis, meron silang mga intel. Meron silang mga intelligent na mga tao. Intelligence unit. Sila yung nagkokolekta ng mga kung ano-ano pang impormasyon. Kaya ito ang tanong, ano ang dahilan ng labis na puot na ipinapakita ng mga reliyosong makadiyos na tao na ito? At sabik na sabik silang pabagsakin. Sabik na pasabik silang pabagsakin si Jesus sa kanyang popularidad. Naging popular na kasi si Jesucristo. Naging famous na. Kaya naggagalaitin sila sa takot sa galit. Si Jesus na nagmamagandang loob lamang sa kapwa, nangangaral sa kapwa, nagpapagaling ng mga may sakit, tapat na naglilingkod sa Diyos Ama, at walang dungis at pagmamataas at yabang. Si Jesus na tinuturing na kapwa-tao nila, minamahal at sinusuportahan na rin ng ibang tao. At sa kabila nito, sila ay nagpursige, i-execute ang masamang plano nila. Masamang plano nila kay Jesucristo. So sa puntong ito, siguro meron sa atin ang nagtatanong, bakit ganito na lamang ang galit nila kay Jesus? Sila ay mga taong reliyoso. Sila ay mga taong simbahan, kumbaga. Kumbaga sa modernong kaisipan, sila ay mga Kristiyano. Sila ay maka-Diyos. Hindi man sila Kristiyano. Kasi when we say Christian, followers of Christ. Ito, hindi naman followers ni Christ. Pero kung sila ay tunay na nagsasabing na sa katotohanan sila, bakit ganito yung ugali? Bakit ganito na lang yung puot nila? Now, there are several factors here. At malinaw na elaborate ito ng author na si Apostle John. At una dyan, una sa listahan, bakit ganun na lang ang galit ng mga Hudyong ito? Jesus threatened their religious authority. They felt threatened. Yan ang katotohanan. Jesus' popularity threatened their influence. Talagang they felt being outmatched or losing their very edge, their religious authority. Pakiramdam po nila na ay nalalamangan na sila. Ito ang isa sa mga dahilan
Nalalamangan sila na dapat yung mga tao ay tumitingin sa kanila, ngayon nahati ng tao. Ang mga tao ay tumitingin na sa Panginoong Jesucristo. Malinaw yan sa sinabi sa John chapter 11 verses 47 to 48. Kaya ang mga punong pari at ang mga pariseyo ay nagpatawag ng pagpupulong at sinabi, ano ang gagawin natin? Ang taong ito gumagawa ng maraming tanda. Kung siya'y ating pababayaan ng ganito, ang lahat ng mga tao ay maniniwala sa kanya. Darating ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Dito maliwanag na nakaramdam sila ng panganib sa kanilang panrelihiyong kapangyarihan. Dahil kay Jesus, nakaramdam sila ng panganib. Natakot sila. Para sa kanila, si Jesus ay isang banta sa kanilang posisyon. Ang totoo, the Pharisees and Sadducees were the dominant religious leaders during that time. And Jesus' teaching exposed their hypocrisy. Makikita natin yan sa Matthew 23:7. And Jesus also contradicted their traditions. Makikita natin yan sa Mark 7:6-9. Ano yung katotohanan dito? Nanganganib ang kanilang kontrol sa relihiyon dahil sa lumalawak na impluensya ni Jesus sa mga tao. Nanganganib. His growing influence among the people threatened their control over religious life because they were more concerned with political power, kapangyarihan sa politika, na makiayon dahil doon sa politika may sagana. Diba? Makikita natin yan sa iba't ibang mga grupo ngayon na gustong-gusto nila pumasok na rin sa politika dahil doon may kapangyarihan. Bakit? Wala bang kapangyarihan sa iglesia? Di ba ang iglesia ang pinakamas makapangyarihan na institusyon sa sanlibutan? Bakit? Dahil ito ay nagrepresenta ng katawan ni Jesucristo, na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero bakit napunta yung kanilang interes sa politika, sa pera, sa material? Nakikita mo yan sa ibang-ibang mga reliyon ngayon. Mas inuna nila ang kapangyarihan at impluensyang pangpolitika kaysa sa katotohanan itinuturo ni Jesus. Obvious naman, Jesus' popularity threatened their influence. Sinabi din ito ni John Calvin sa kanyang komentary, "The design of the evangelist is to show how extensively the fame of Christ was diffused through the whole of Judea." Kumalat na ang kanyang kasikatan. "For they who assemble in the temple from whatever quarter they come are eager to seek Christ and are employed in holding conversations among themselves concerning Him." So naging usap-usapan na, naging talk of the town na si Jesucristo dito. "And it is true that they seek Him after a human fashion. But yet, in seeking Him, they discover that it is the tyranny of the priests which prevents Him from appearing openly." So ipinapakita nito kung gaano kalawak ang paglaganap sa kasikatan ni Jesucristo sa buong Judea, sapagkat ang mga taong nagtitipon daw sa templo, mula man sila sa iba't ibang panig, ay masigasig na naghahanap sila kay Jesucristo. At patuloy na pinag-uusapan siya sa kanilang mga pag-uusap. Totoo, hinahanap niya o hinahanap nila siya ayon sa kanilang kagustuhan. Subalit, sa kanilang paghahanap po ay natutuklasan din nila
ng dahilan sa kanyang hindi hayagang pagpapakita sa publiko ay ang malupit na pamamahala ng mga punong pari na nais siyang pigilin sa kanyang ginagawa o gagawin. Kaya lumaganap ang kanyang impluwensya at kasikatan dito dahil na rin sa mga tanda o himala na kanyang ginawa. Isa na dyan ang pinakabagong himala. Ang himala ng pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay naging isang malakas na patotoo. Kaya't maraming tao ang naniwala po kay Jesucristo nung nakita nila iyon. Another is, Jesus exposed their hypocrisy and legalism. Isa din ito ang naging dahilan sa kanilang labis na puot o galit kay Jesus. Sabi sa Matthew 23:13-15, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees! You hypocrites! Mga hipokrito kayo! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces." Sinasabi dyan, mga mapagkunwari. Sinasabi niya sa mga reliyosong taong ito. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Diba? Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga tao na pumasok sa kaharian. Para bang sinasabi ni Jesucristo, oo, hindi nga kayo naniniwala, pero may mga taong gustong maniwala sa akin, kayo naman tong hinahadlangan nyo sila. Jesus repeatedly rebuked the Pharisees for adding man-made traditions to God's law. Paulit-ulit na pinagsasabihan ni Jesucristo ang mga Pariseo dahil dinadagdagan nila ng tradisyong gawa ng tao ang batas ng Diyos. Malinaw din yan sa payag ni Jesus na nakasulat sa Gospel of Mark, chapter 7, verses 6-9. Sumagot si Jesus, tama ang sinasabi ni Isaias tungkol sa inyo, kayong mga mapagkunwari, gaya ng kanyang isinulat. Diba? Ito pala ay prophetic din. Ang mga taong ito'y iginagalang ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat itinuturo nilang aral ang utos ng tao. Nililibak ninyo ang utos ng Diyos, at pinangahawakan ninyo ang tradisyon ng tao. Sinabi pa niya sa kanila, magaling ninyong pinapalitan ang utos ng Diyos upang maipagpatuloy ninyo ang kanyang tradisyon. So malinaw na sinabi dito ng Panginoon, and He called them hypocrites, whitewashed tombs. They resented Him for exposing their corruption before the people. Tinawag niya silang mga mapagpakunwari, bulag na tagapanguna, at mga libingang pinaputi sa labas, ngunit mga bulok naman sa loob. Mateo 23:27. Nagalit sila sa Kanya dahil inilantad niya ang kanilang katiwalian sa harap ng mga tao. Nagagalit sila. Kasama dyan sa mga dahilan bakit galit na galit itong mga relihiyosong taong ito ay Jesus claimed to be God. Dahil dito, blasphemy daw ito sa kanilang pong paningin. Ipinahayag ni Jesus na siya ay Diyos. Pinapahayag niya. At isang karumal-dumal ito na kasalanan sa kanila.
Nagbugat ito sa pahayag ni Jesus. So John chapter 10 verses 30 to 31, sabi niya dito, ako at ang Ama ay iisa. O ba't ka muna? Ikaw at ang Ama ay iisa. Ibig sabihin, sinasabi mo, inaangkin mo, ikaw ay Diyos din. Doon na nagkaroon ng iba't ibang pananaw ng mga reliyosong tao dito. Verse 31 sabi, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Nakita mo yung naging reaksyon nila? Dahil sa claim na iyon, na ako at ang Ama ay isa, ang naging tugon nila ay dumampot ng bato para batuhin sana siya. Nag-alab ang galit ng mga pinuno ng Hudyo nang ipahayag ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat para sa kanila, ito'y isang paglapastangan sa Diyos. Kaya hayagang inakusahan ng mataas na pari si Jesus ng blasphemy nung siya ay nililitis. At mababasa natin yan sa Marcos chapter 14, 61 to 64. Isa lang din ang sagot dyan. Since they were hardened in sin, tumigas ang kanilang puso. They cannot recognize Jesus as the Messiah. Because their hearts were hardened. Matitigas ang mga puso. At sila ay nagbulag. At hindi nila nakikita ang katotohanan patungkol kay Kristo. Dahil sa katigasan ng kanilang puso sa kasalanan, hindi nila nakilala si Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas na sinasabi sa John chapter 12 verses 37 to 40. Subalit, God in His sovereign will. At ito ang katotohanan. God used their depravity. God used their sinfulness. Their religious authority. Anong klaseng authority? Kung itatanong natin. Their corrupt religious authority. Their oppressive, hypocritical, self-righteous, deceitful, manipulative, power-hungry, legalistic, arrogant, self-serving kind of religious authority. All of these are worthless, illegitimate, empty, baseless kind of authority. But God, in His sovereign will, He ordained this. Itinakda niya ito. Kanyang itinakda ito to accomplish His sovereign plan of redemption. Hinayaan niya ito. Itinakda niya ito. Hindi niya lang hinayaan na nangyayari, kundi itinakda niya yan. Sabi sa Acts chapter 4, verses 27 to 28, sapagkat sa katotohanan sa lungsod na ito, sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ng bayan ng Israel, ay nagsama-sama laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na iyong pinahiran, upang gawin ng anumang itinakda ng iyong kamay at ng iyong pasya na mangyayari. So ito ay pagtatakda ng Diyos, at ginamit niya ang mga taong ito maging kasangkapan para sa kamatayan ng kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. Ano ang hamon sa mga katotohanan na ito? Sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, sa mga nagsasabing nag-aangkin na sila ay mga nasa katotohanan, sa mga nagsasabing sila ang nasa tama lamang, at sila lang ang tunay na ligtas, sa mga nagsasabing ang kanilang grupo lamang ang biblikal, sa mga mahilig at naging ugali na ang maging mapagmataas, mahilig sirain ang ibang Kristiyano, ang ibang grupo, ang ibang iglesia, mga mapagpakunwari.
mga nagpapakita ng kabanalan, ngunit ginagamit ito upang ibagsak ang iba. Mga mapanlait, mga mahilig pumuna, at manira ng iba upang sila ay magmukhang higit na mas mabuti, higit na mas makadiyos, higit na mas nasa katotohanan. Ito ay mga halimbawa ng isang pagiging pariseo. Hipokrito. Ang panawagan, magsisi tayo sa mga ganitong pag-uugali. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Yung mga mahilig magturo na Diyos ay pag-ibig, pero wala naman ang pagpapakumbaba at pag-ibig na ipinapakita sa kanilang buhay. Wala. Nagtuturo ng pag-ibig, nagpe-preach ng pag-ibig, pero walang pag-ibig sa kanilang buhay. Magsisi tayo sa ating mga ganitong klaseng panlilinlang kasalanan, ganitong klaseng hypocrisy. Kapatid, yan ang nakakalusa at pangit na itsura ng pakana at ugali ng tao dito sa kwento. Pinapakita ko sa inyo kung gaano kapangit ganitong klaseng ugali na nanggagaling pa sa mga reliyosong tao, mga taong nasa templo, mga taong nabibilang kuno sa Diyos, sa komunidad ng Diyos. Pero nanggagaling din sa kanila yung ganitong klaseng kasamaan. Yan ang nakakasulasok at karumal-dumal na mukha ng panlilinlang at kasamaan sa kwentong ito. Ganyan kalantad ang kabuktutan at kapangitan ng puso ng tao sa kwentong ito. E ayaw natin maging katulad nila. Na kunwari ay tayo sa linggo ay nasa simbahan, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado ay wala tayong pinagkaiba. Sa mga hipokrito na ito, magsisi tayo, mga kapatid. Subalit, sa kabila ng kwentong ito, huwag natin isantabi ang mabuting soberanong Diyos. At ito ang pangalawang aral sa atin, ang kabutihan loob ng soberanong Diyos. Huwag tayong nakatutok lamang dun sa kasamaan ng tao. Huwag tayong nakatutok lamang dun sa ginawa ng tao dito. Bagkus, pag nilay-nilayan din natin ang katotohanan na ito, that God's sovereign plan is that Jesus was meant to die. Kapatid, pag nilayan natin ang mas dakilang katotohanan na ayon sa banal at kataas-taasang plano ng Diyos, na si Jesus ay itinakdang namatay o mamamatay para sa ating kaligtasan. At yun ay isang larawan ng pagkamabuti ng Diyos. According to Acts chapter 2 verse 23, this man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge, and you with the help of wicked men put him to death by nailing him to the cross. Ang Jesus daw na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga tao masasama. Ito ang soberanong plano ng Diyos. Kahit pa man itong mga masasamang tao ay ginamit ng Diyos. Ito yung soberano, pagkasoberano ng Diyos. Pero marami ayaw sa ganitong klaseng pagtuturo. And so though Jesus or though Jewish leaders acted out of hatred and sin, God sovereignly
ordained Jesus' death. Bagamat ang mga pinuno ng Hudyo ay kumilos dahil sa galit at kasalanan, ayon sa dakilang plano ng Diyos, siya mismo ang nagtakda ng kamatayan ni Jesus. Maliwanag yan sa propesiya ni Prophet Isaiah. Sabi doon sa Isaiah 53:10, "Yet it was the Lord's will to crush him, to cause him to suffer." It was the Lord's will. Hindi yun kalooban lang ng tao, but it was the Lord's will. Sa Tagalog pa, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ng Diyos. Ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, at ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Yun ay handog. Alam niyo po, this is our Reformed position. It's very clear that Jesus' crucifixion was predestined. According to Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. And this is exactly the means in fulfilling God's eternal plan for our salvation. Ano naman ang praktikal na aral na makikita natin dito? Una dyan, ang Diyos ay ganap o may ganap na kapamahalaan sa lahat ng bagay. Isaiah 46:10, mula pa sa simula, inihayag ko na ang wakas. Matagal nang nakalipas, sinabi ko na ang mangyayari. Sinabi kong tiyak na mangyayari ang lahat ng balak ko. At gagawin ko ang aking nais. Ang Diyos, kung kaloob niya, kung gusto niya, kalooban niya na gawin yung isang bagay, walang makakapigil. Ang punto natin dyan, walang bagay sa mundo ang nagaganap ng aksidente o labas sa kontrol ng Diyos. Wala. Sapagkat ang lahat ng bagay, pati ang kaligtasan natin ay pasok sa plano ng Diyos. Kaya dapat tayong maging matatag sa pananampalataya. Napakahirap maging matatag sa pananampalataya sa totoo lang. Kanina lang, nagkukwentuhan kami ni Brother AC. Napakahirap na maging matatag. Dahil kahit sa gitna ng kaguluhan, tandaan natin ang Diyos ay may layunin at kontrol sa lahat. Pangalawa, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Hindi natin sariling gawa. Sabi sa Efeso 2:8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang sino man ang maaaring magmalaki. Ang punto natin dyan, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa gawa ng tao, kundi sa itinakdang plano ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Kaya dapat tayong mamuhay ng may pagpapakumbaba. Sapagkat ang ating kaligtasan ay hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. At ang kamatayan ni Kristo ay tiyak na magdudulot ng kaligtasan sa kanyang hinirang. Sabi sa John chapter 6 verse 37, nalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Lalapit, may tunay na lalapit sa Panginoong Hesus. Sabi ng iba, yun daw ay ini-enable lang. Kita mo paano win-water down yung aspect ng kapangyarihan ng Diyos para tawagin ang isang tao
Hindi daw yun powerfully decreed or calling, kundi yun daw ay para bang a sort of invitation lamang. Ini-invite lamang. We believe in the general call. Pero dyan sa general calling, hindi lahat ang tumutugon, hindi lahat ang sumasampalataya. We believe that there is this an effectual calling. Yan ang Espiritu ng Diyos na nagbiministeryo sa partikular na tao para siya ay baguhin at sumampalataya sa Panginoon. At ito yung drawing. Hindi ito drawing na sinasabi sa kabila na dinodrawing mo tapos pwede mo na magbura. Hindi. Ang drawing ng Diyos, yun ay isinusulat sa puso. Yun ay talagang tagos sa kaluluwa ng isang makasalanan na tao para siya ay buhayin, bigyan ng bagong espiritu, bagong buhay. Hindi tayo naniniwala doon sa mga ganong turo. Kaya ang punto dito, dahil itinakda na ng Diyos kung sino ang maliligtas, tiyak na walang sino mang tunay na kanyang tinawag ang mawawala sa kanya. Diba? Napakagandang assurance ito sa atin, napakagandang pag-asa ito. Kapag ikaw ay tunay na nabibilang sa Panginoon, eh walang bagay sa mundo na makakapaghiwalay sa iyo. At bilang aplikasyon sa atin, ipangaral ang tunay na ebanghelyo, mga kapatid. Ipangaral natin kanina bago mag-umpisa sa prayer namin, mag-pray natin ang evangelism na mag-umpisa na yan. Ipangaral ang tunay na ebanghelyo. Roma chapter 10 verses 14 to 15. Ngunit paanong tatawag ang mga tao sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano silang sasampalataya kung wala pa silang naririnig tungkol sa Kanya? Kung walang naririnig, kung walang nagbabahagi, sabi dyan. At paano sila makakarinig kung walang nangangaral sa kanila? We believe in the doctrine of election. And we also believe in the Great Commission. Kapatid, dapat nating ipahayag ang ebanghelyo ng biyaya sa lahat ng tao. Na hindi tayo naliligtas sa ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo sa krus. Pangalawa, mamuhay na may pagsunod at kabanalan. Mamuhay tayo na may pagsunod at kabanalan. Yun dapat ang maging hamon sa atin. Sabi sa 1 Peter 1:15-16, ngunit tulad ng banal na tumatawag sa inyo, magpakabanal din kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay, sapagkat nasusulat, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Dahil ito ay tinakda ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, dapat nating ipakita. Dapat nating ito ipakita sa ating buhay na sa pamamagitan na may tapat na pagsusunod. Pamamagitan ng tapat na pagsunod, nakikita ang kabanalan at pagmamahal natin sa kapwa. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapatid, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung isang tao hindi umiibig, nangangahulugan itong hindi siya tunay na nakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos mismo ang pinagmumula ng pag-ibig. Let me end by this challenge sa atin, mga kapatid. Kung tunay tayong sa Diyos, dapat makita sa ating buhay ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating pakikitungo sa ibang tao.
Huwag tayo maging katulad ng mga Pariseo. Yung mga nagsasabing sila ay mga reliyoso. Pero ang ginagawa naman nila ay kalapastangan sa itinuturo ng Biblia na maging kaibig-ibig ka. Maging maayos yung pakikitungo mo sa iba. Yan ay hipokrito. At magsisi ang mga gumagawa nito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang aming mahal na Panginoon. Salamat sa aral na ipinahayag dito sa pulpito. Salamat dahil napakabuti niyo sa amin. Nakita namin ang nakakaluksok, sulasok, napakapangit, napakana ng banta ng tao ng panahon ninyo, O Diyos. Ayaw namin na maging katulad nila, Panginoon, na maging rebelde, lumalaban sa inyo. Kunwari nagtuturo ng salita ng Diyos pero walang aplikasyon. Hindi nakikita sa buhay. O Diyos, patawarin mo po kami. Kung kami man ay naging katulad din nila. Ilayo niyo kami, O Diyos, sa mga ganitong ugali. At kung meron din naman kami, Panginoon, na nakakaranas ng mga ganitong panggigipin, O Lord, strengthen our faith. Pahabain niyo po, Panginoon, ang aming pong pasensya. At nawa, O Diyos, sila ay baguhin niyo, Panginoon. At kung sila man ay kalaban niyo, ay labanan niyo sila, Panginoon. O Diyos, salamat sa mga salita niyo. Nawa ay kami ay patuloy niyong himukin pa na magpakumbaba kami lagi sa aming pong paglilingkod sa inyo at paglilingkod sa kapwa. Pupusamot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at amen.